Welcome, Arby. Pamangking siya ni Melvic. Welcome for the second timer. We have Kat and the daughter. Thank you. Many times, si Rafi again and Jack, welcome. Ako po ay lumaki sa pananampalatayang protestante. Protestant. Nagkaroon po ako ng personal na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano when I was 18, but not in our church as a Protestant. Aware po ba kayo sa UCCP? Diyan po ako galing. United Church of Christ of the Philippines. Nung ako'y elementarya pa lamang, ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, ako po ay naging estudyante ng isang karate club. Natutunan ko po ang pagmamasahe dahil ako po'y laging pinamamasahe ng aming instructor. Pero isang bagay na hindi ko malilimutan, yung instructor po namin nagkikwento tungkol sa Bible. Hindi ko malilimutan at doon pa lang talaga, hanggang ngayon, ay nasa isip ko pa yung kanyang mga kinikwento. Lalong-lalo na ang kwentong ating pinag-uusapan. So, tingnan po natin sa Job chapter 1. Yan pong kwento ni Job, yan po yung kanyang kinikwento na noon pa lang talagang hindi ko na malimutan. Ang kwentong ito ay galing sa Biblia ni Job, of course. Na ang aklat ni Job ay ang pinakamatandang aklat sa Biblia. Hindi po Genesis ang pinakamatandang aklat. Ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ay sinulat po ni Moses. At ito pong aklat ni Job ay sinulat po ni Job mismo bago pa po si Abraham. Sinong nauna? Si Moses o si Abraham? Natural. Ayaw ko na magtanong, baka mamaya makasagot kayo ng alanganin, mapahiya tuloy ako. Tingnan po natin, ang ating pong topic ay, nandito po makita natin, there was a man in the land of Uz. Saan nga po yung Uz? Sa Tagiguyan. Us-usan. Okay. Whose name was Job, and that man was perfect and upright. Wow! Matuwid na tao, no? And one that feared God. May takot sa Diyos. Pag sinabing may takot sa Diyos, takot gumawa ng pangungurakot sa flood control project. Stewed evil. Ano po yung stewed evil? Lumalayo sa kasalanan. So yan po yung description po ni Job. Nakaka-relate po ba kayo? Ganyan din po ba ang inyong description? Amen! Hello? Christian tayo eh. Dapat ganyan tayo. Oh. May takot sa Diyos, ayaw gumawa ng mali. Amen? Verse 2. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Ilan ang anak niya lahat? 7? 10. Ang galing nyo sa mata. Verse 3. His substance also, mayamang-mayaman. 7,000 sheep. 7,000 barko. Huh? 2 pa ho yun. Sheep. 2 pa. 7,000 sheep and 3,000 camels. Grabe, ang dami yan, no? Imagine niyo no? 7,000 sheep, tapos yung camel. Grabe yung kanyang rancho, no? Ha? Sino dito may alagang camel? Wala pa, no? 2 pa meron kayo? Tuta, meron kayo. 500 yoke of oxen. 500 yoke, ibig sabihin, nanganganak po yan, pair. Hindi po natin alam talaga kung gano'ng karami ang kanyang oxen. And 500 she-asses. Yung 500 she-asses, mga inahin po yan, na mga asno. And a very great household
So that this man was the greatest of all the men of the East. The greatest when it comes to prosperity, spirituality, wow, kompleto. Yan ho yung kalooban ng Diyos sa buhay natin eh. Maging banal at maging mayaman. Amen? Yung nag-amen lang, ang tunay na yayaman. Amen? Uy, marami. Okay. Sumisigaw pa rito. Verse 4. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. Ito na yung punto. And it was so when the days of their feasting were gone about that Job sent and sanctified them. Lagi po siya nagsasacrifice para sa kanyang mga anak. Napakabuting ama. Palibhasa maraming tupa, marami po siyang inihahandog para sa bawat anak niya. Okay? Ito na yung kwento sa verse 6. Tungkol po sa ating topic about the court of heaven. Ang topic po natin last time na tinutuloy ko po ngayon ay court of heaven. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. So ito po isang palatanungan sa akin, bakit nakakapunta si Satan sa heaven? Ang linaw-linaw po, alam niyo po ba, ang sabi po sa Book of Psalms, the ungodly are not so, verse 3, but are like the chaff which the wind driveth away. For the ungodly shall not stand in the congregation of the righteous. Hindi ho magtatagal ang taong makasalanan sa lupunan ng mga banal. Okay niyo po? At ganoon din po, baliktarin natin, ang taong banal hindi pwedeng manatili sa lupunan ng mga makasalanan. Ibig sabihin, if you're enjoying and hanging around with the sinners, may problema ka. Nandun ka lang for a purpose, but you don't want to hang around with them. Tama po ba? Uneasy po ang mga tao na pumunta sa lugar. Okay? Ang banal sa hindi banal na lugar. Alam niyo po yung awit, fools rush in, where angels fear to tread. Ang mga hangal ay nanduroon, nagmamadaling pumunta sa kung saan ang lugar ay ayaw tahanan ng anghel. Nandun po yung mga fools. Okay. And the Lord said unto Satan, saan ka galing? Then sabi po ni Satan, from going to and fro. Pauli-uli po sa Tagalog. In the earth. And from walking up and down in it. Pauli-uli, up and down. So yun po yung nakita po natin kung ano ang kanyang activity, pauli-uli, pagala-gala. Ano po kanyang ginagawa sa pauli-uli, pagala-gala? Tuloy po natin sa verse 8. Dito po natin maintindihan. And the Lord said, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and cheweth evil? So dito po natin maintindihan, sa word na, hindi mo ba na-consider si Job? Hindi mo ba siya nadaanan malang? Hindi mo ba siya nakita? Kasi ang trabaho ni Satan, nagaanap siya ng masisila, naghahanap siya ng ma-accuse. Okay? Para i-point out sa Panginoon yung kasalanan ng tao. Yan po yung kanyang trabaho eh. Siya po ay fault finder. Okay? Fault finder. Lagi naghahanap ng mga ipupula. Ang hinahanap, alam niyo po, pag naatin po ako ng kasal, lagi po ako natutuwa pagka may kasal na akong inaatinan. Lagi ko po nakikita yung magagandang bagay. Pero lagi po may kwento. Alam mo, hindi masarap yung pagkain. Alam mo, hindi maganda yung bride. Alam mo, meron umaatin ng kasal, pag uwi, ang nakikita puro pangit.
Walang ganun dito, ano? Wala? Ba't mukhang meron kasi tahimik eh? Wala? Wala. Pagkagaling sa simbahan, pag-uwi, alam mo yung pastor? Kalbo siya. Okay, so, si Job, fault finder. Ang sabi ng Panginoon, have you not considered Job? Sabi ni Lord. Ang sabi po ni Satan, tingnan po natin, verse 9, and Satan said, answered the Lord, sabi niya, hindi naman si Job magpapakatotoo, magpapakabanal for nothing. Ang sabi po ni Job sa verse 10 uli, has not thou made an hedge about him? Ano nga po yung ibig sabihin ng hedge? Defense, protection. Meron siyang seal. Shielded si Job. Sabi niya, and about his house and about all that he had on every side. Ang sarap po ng ganun, no? Yung ang protection ng Lord, nasa lahat ng aspeto ng buhay mo, nasa negosyo mo, nasa tahanan mo, nasa mga anak mo, di ba? Nasa aso mo, di ba, Bads? No? Yung protection mo, lahat nandun ng Panginoon, pati sa aso, sa tuta. Alam niyo, si Mars, nag-request, pag-pray mo si Molly, Bads, kasi may sakit siya. Ganun po siya ka-concern sa kanyang dog. No? Okay. So, ang sarap po nung lahat ng aspeto ng buhay natin, merong protection ng Panginoon. How would you like that? Kaya kampante ka sa buhay mo, sa mga anak mo, pagka lumalabas ng bahay, di ba? Sa asawa mo, pag nagmumotor, daming aksidente, pero mapayapa ang isip mo kasi may hedge. May protection ng Panginoon. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, dito, kaya siya pinagpala dahil may protection ka. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Lahat ng kanyang ginagawa, pinagpapala mo. Yung kanyang mga hayop, mga kahayupan, okay? Mayroon kang blessing doon sa kanyang pagtatanim, may blessing ka lahat doon. Sa pamilya mo, may blessing ka. Okay, verse 11. Sabi ni Satan, hinamo niya, subukan mong, hindi. Okay. Put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Ang ibig sabihin noon, subukan mong tanggalin yung hedge na yan. Subukan mong tanggalin lahat ng kayamanan binigay mo sa kanya. Tingnan natin kung sasambahin ka pa niya. Mga kapatid, ganito ho yun. Si Job, nakita po natin ang kanyang buhay, na siya'y nagpatuloy sumamba at nagtiwala sa Diyos, kahit po nawala lahat ng kayamanan niya. Kasi ang mentality po ng tao, kaya naman nagtatapat lang yan kasi okay ang buhay nila eh. Subukan mong maging ano yan, miserable buhay ng mga yan. That man will curse you. Yun ang utak po ni Satan. Okay? Subukan, deal tayo. Alam niyo, ang bigat po ng mga sinabi ni Job sa Bible lalo na po yung Job 13:15. Gusto ko pong maintindihan niyo po ito. Matapos pong mamatay ang kanyang 10 anak, ang hirap pong isipin kaya ng buhay ni Job. Nawala ang lahat ng kayamanan, namatay ang 10 anak, nawala ng bahay, nagkaroon pa ng sakit sa katawan, kinukutya pa ng asawa, buti nga sa'yo. Why don't you curse God and die? So wala ho. Kanya mga kaibigan, sinasabihan siya kasi makasalanan ka ho, may ginagawa ka mali, kaya kaganyan eh. So, social life, financial life, lahat ng aspeto ng buhay niya, wasak. Kalusugan, wasak. Pero ano sabi niya? Job 13:15. Pakitagalog nga. May Tagalog ba kagad? Baliktad. Nag-stick po sa akin po yung verse na to nung una pa. Kapag ito ang pinangahawakan nyo, ang tibay mo, iha.
Kahit magkalasog-lasog ang buhay ko, magkawarat-warat ang buhay ko, Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. I believe in Romans 8:28. I believe in Genesis 50:20. You meant evil unto me, but God meant it unto good. No good thing God will hold from them that walk uprightly. Tayo, kunting problema lang, nawawala na. Kunting kamunduhan lang, tapo na tayo. Hello? Pero si Hobo, grabe pinagdaanan. Okay, so to make the story short, tinanggal yung hedge. Kaya siya may hedge, kaya siya may protection sa Lord, kasi banal siya. Yung kabanalan po natin na magbibigay sa atin ng proteksyon. Bakit ang dami nagkakasakit? Sa bisyo. Sa pagkain. Pero pag nagpapakabanal ka, ang tatay mawawala ng bisyo, hindi magkakasakit sa baga. Hindi mauospital sa liver, gawa ng kainom. Di ba may protection, di ba? So yung kabanalan, yun po nagbibigay ng protection sa atin at yung kamay ng Diyos nandun sa'yo. So si Job, kahit siya'y banal, hindi naman siya gumawa ng kasalanan, makita natin, tinanggal ng Panginoon ng protection for the sake. For the sake. Okay? To give way to Satan's attack. Subukan mong tanggalin ang kayamanan niyan. Subukan mong magkalasunod ka sa buhay niyan, tingnan natin susumpahin ka niyan. O sige, deal tayo. Alang-alang sa deal na to, tatanggalin ko yung hedge. Grabe, no? So yun po yung, doon po galing yung kahit wala po tayong kasalanan, hindi tayo nabubuhay sa mali, posible po na tayo po ay magkaroon ng mga pagsubok. Kasi ito po ay pagsubok. Tinanggalan ng Panginoon, tinanggal niya yung hedge. Okay, Satan, pero may parameter ka lang, huwag mong papatayin yan. Do everything you want. Do everything you want. Alam niyo po, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, may have your eyes. Kung tatanggalin ng Diyos ang hedge sa atin, at hayaan niya si Satanas, gawin ni Satanas ang lahat ng bagay sa buhay natin, wasak-wasak po tayong lahat. It's only by His hedge, it's only by His protection na nandito tayo. May nangyayaring pangit, hanggang doon lang po yun. Parameter lang yan ni Satan. Pag na-aksidente ka, lahat ng mangyayari sa'yo within God's parameter permitted power. Nawa niya? Hawak pa rin tayo ng Diyos eh. May parameter lang ho yan. So, balikan po natin. Ang topic natin is the court of heaven. Ang trabaho ni Satan ay maghanap ng bagay. Okay, tingnan natin 1 Peter 5:7 please. 8. 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, for your adversary, the devil. The devil means accuser. Okay? Fault finder. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, ang trabaho ni Satan ay maghanap ng kasalanan sa buhay ng tao. O kaya, manukso sa mga tao para magkasala. Mga demons, bumubulong ho yan sa atin. Silently, hindi nyo po naririnig, pero may insinuation po yan. Sometimes, mga tao, ginagamit po ni Satan yan. Mga demons para magbigay sa atin ng negative words para tayo ma-discourage. Okay? So, yan po yung trabaho ni Satan hanggang ngayon, no? Sa Book of Job, walking to and fro, up and down. Dito naman po sa New Testament, walk it about. Palakad-lakad, pagala-gala. Nakasalubong niyo na po ba siya? Yung mahilig sa gala, nakasalubong niyo ba siya? Hindi pa. Okay, palagi. Palagi mo nakakasalubong. Sama mo stick boy para magkakilala. Okay. Naghahanap siya ng masisila, ang sabi dito. Okay? Hindi kinakailangan tanggalin ng Panginoon ang hedge. Kapag nagkasala ka, gagamitin ni Satan yon. Ang tawag doon, legal ground.
Kaya po ang topic po natin is about the legal ground sa Court of Heaven. Okay. Tingnan po natin sa 1 John chapter 2 verse 1. Balikan po natin yung verse natin. My little children, these things I write unto you, that ye sin not, upang kayo ay huwag magkasala. And if any man sin, kung merong matatalisod o makakagawa ng kasalanan, we have an advocate with the Father. Ano yung advocate? Abogado. Si Jesus Christ, Savior. Lord and Savior. Pero sa heaven, ang kanyang role sa Court of Heaven, right now, is to be not our Savior, not just our Savior, but what? To be our lawyer, defender, advocate. So yun po yung role ni God ngayon. Yan, kita niyo po? This is post-resurrection. This is New Testament. No? We have an advocate with the Father. The Father is the judge. Okay? The advocate is Jesus Christ, the righteous. So ang trabaho po ng Panginoong Jesucristo kapag kadadating si Satan doon sa Court of Heaven, di ba? Magdadala ng accusation sa iyo. At hindi mo na pagsisisihan yung accusation na yun, mag-i-stockpile yun. Yun ang dahilan kung bakit maraming prayer na hindi sinasagot. Yun ang dahilan na kahit anong ganun pabalik-baliktad, wala nangyayari sa buhay mo kasi may legal ground si Satan against you. Tukan niyo po yung point? So yung legal ground ang ginagamit ni Satanas para hindi mo maranasan na maraming pagpapala sa buhay mo. Na si Jesus Christ walang magawa kapag hindi ka nagsisisi. Kaya ang sabi po sa 1 John 1:9, 1 John, ito po yung pinakapunto de vista nito, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We will be acquitted because we have judged the righteous. We have the advocate, Jesus Christ. Kapag tayo nagsisi sa kasalanan natin, sa mga bagay na ating mga nagagawang mali sa harapan ng Diyos, sasabihin ng Panginoon Kristo, upon your confession, yes, He is just withdrawing the forgiveness. I already died for him, I shed blood for him, and then immediately, you will be dismissed. Case dismissed. Nakuha niyo? Sa palagay niyo, may mga naka-file po bang kasalanan sa Court of Heaven against you na laging dinadala ni Satan? Baka ito po yung dahilan bakit di tayo maka-breakthrough sa buhay natin. Bakit di tayo maka-breakthrough sa Cebuano pa, makalampos. Makalusot, tuloy-tuloy. Bakit parang ang daming hadlang sa buhay natin? Let us check it out. Satan is an accuser. Naghahanap siya ng fault sa buhay mo na kapag final na yun, nag-file siya ng petition, oh ito, si Tikboy, oh ito, si Leo, oh ito, si Toto, ito mga ginagawa ng mga yan. Anong kasalanan ang alam mo na hindi mo sinusuko sa Diyos? Hindi ka makaka-breakthrough kasi meron tayong accuser eh. Okay? So I would like to discuss with you 4 major sins. 4 major sins, okay, na pwedeng naka-stockpile na hindi natin nasosolve at hindi natin napagsisisihan. 4 major sins. Atin munang banggitin sa Bible ang 4 na definition ng sins. 4 na inuulit-ulit ko. Pag sinabing kasalanan, ano po ba yon? Okay? Jaya, 1 John 5:17. First definition of sin in the Bible. Pag sinabing kasalanan, ang sabi po doon, 1 John 5:17, all unrighteousness is sin. So doon po lamang tayo tumuon, wag po na doon sa susunod. Lahat ng hindi matuwid ay kasalanan. Lahat ng wala sa katuwiran ay kasalanan. That's number 1. Okay? 1 John 3:4, second meaning of sin. 1 John 3:4, whoso committed sin transgresseth also the law. Why? For sin is the transgression. Transgression, ito po yung pag-trespass.
Ito po yung paglabag sa batas ng Diyos. Kaya kapag meron po tayong paglabag sa batas ng Diyos, magpa-file po ng petition si Satan against you. Lumalabag siya. Eto. Ngayon, hindi mo pinagsisihan. Nandun lang yun. Nakabarricade sa iyo yun. Kasi legal ground. Probable cause. Okay? Another meaning of sin. Pinakamabigat po yung pang-apat eh. Ito, mabigat-bigat po ito. James 4:7. James 4:27. 17, I'm sorry. James 4:17. Basahin nga po natin. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Alam mo, dapat mong ginawa, hindi mo ginawa. Kasalanan po yun. Alam mo, dapat kang tumulong sa nangangailangan, may kapasidad ka, dapat tulungan, hindi mo tinulong. Alam mo, dapat mong tulungan, nagkasala ka nun. Pero kung wala ka may tutulong, hindi mo kasalanan yan. Paliitin po natin. Kailangan mong, ikaw nakita mong madumi yung lababo nyo, maraming pinggang hugasan, hindi mo hinugasan, alam mo dapat mong hugasan, kasalanan sa iyo. Marami yung CR nyo, dapat mong linisin, madumi, kasalanan nyo. God is a God of cleanliness. Maliit na bagay po yan. Kailangan mong mag-solvent, hindi ka nagsasolvent, kasalanan nyo. Grabe po itong verse na to. Kung tutuusin po talaga ang meaning ng sin, talagang madidiscourage tayo kung tayo lang. Dahil yan, ang alam mong tama, hindi mo ginagawa, kasalanan. Ito pinakamabigat, pang-apat na meaning ng sin. Romans 14:23. Tungkol po sa pagdududa, tungkol po sa pagkain to. Okay? And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith, anumang hindi naaayon sa pananampalataya at may pagdududa ka, kasalanan ho yun. Balik po tayo sa James chapter 1. James 1:5, tinan po natin. Tungkol po sa faith. Kung may nangangailangan ng karunungan, humingi sa Diyos. Verse 6. Subalit humiling siya ng may pananampalataya at walang pagdududa, not wavering. Okay? Hindi dapat nagdududa-duda, sapagkat ang tao nagdududa ay katulad ng wave of the sea, driven by the wind and tossed. Pag ganun-ganon po yun, no? Hello? Tingnan po natin sa verse 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ibig sabihin, may legal ground. Nagdududa ka kasi. So, piniliwanag ko lang po sa inyo ang apat na definition ng sin. Okay, let's go. Ano po ba yung legal ground na pwede pong ibato sa atin ni Satan? Number 1. Tingnan po natin, baka meron tayo nito. Parating po nyo to sa dapat paratingan, baka sakali. Number 1. Okay. Matthew 5:23, 24 and 25. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, sasamba ka, ang sabi doon, makikipag-usap ka sa Diyos, pero meron kang naalaala na meron kang kaalitan. Yan po yung context niyan. Akin pong isa-summarize na lang. Verse 24, iwanan mo yung gift mo sa altar, puntahan mo, makipagkasundo ka doon sa kasama, magpatawad ka, ang ibig sabihin. Okay, verse 25, makipagkasundo ka sa kalaban mo, baka mamaya ipakulong ka niya. No? At ang sabi doon, i-deliver ka sa prison, mabilanggo ka. Okay, verse 26. Verily I say unto you, thou shalt by no means come out thence till thou hast paid the uttermost parting. Dito po natin maiintindihan po yun sa verse 26, mga kapatid. Ibig sabihin nun, hindi ka diringgin ng Panginoon pag meron kang sin of unforgiveness. Meron kang unforgiving spirit. Maliwanag po? Ang ganda po ng sabi dito hindi ka makakalabas dyan, bilanggo ka na dyan. Hanggat di ka nagpapatawad. Yun po yung context dyan, kung pag-aaralan po natin, sinasummarize ko na lang. So, nag-preach po dito, minsan si Ernie, tungkol po sa forgiveness. Di ba? Dahil ang tao hindi nagpapatawad ay bilanggo. Yung tao humingi ng tawad sa'yo, humingi ng tawad, nagsisi na yun, malaya na yun. Ikaw, ayaw mong patawad.
Di ba? Kaya may kasabihan po, hindi ko malilimutan doon sa preaching early na yon, na natutunan ko na hindi ko binura. Yun po yung nasa podcast, makikita niyo po yan. The first one to forgive is the bravest. I mean, the first one to apologize, baliktad, is the bravest. But the first one to forgive is the strongest. Okay? Are you strong to forgive? Not forgiving, unforgiveness is a weakness. Kaya mga Pilipino ay mga matatapang, malalakas, dahil ang daling magpatawad sa mga politikong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Mapagpatawad ang Pilipino. Strongest in the world. Okay. Matthew chapter 6 verse 12. Tingnan niyo po mabuti ha. Bakit po ha? Tingnan po niyo ha. Sabi ng Panginoon, tinuruan niyang manalangin ng mga alagad niya, patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, katulad naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay kung paano naman tayo nagpapatawad sa iba. Matthew 18 verse 21, tuloy po natin, the sin of unforgiveness. Review po natin, sinong hindi nyo napatawad? Baka patay na, patawarin nyo na, patay na eh. Patay na nga, ayaw pang patawarin. Okay. Then Peter came to Jesus Christ and said, Lord, ilang beses ba ka magpapatawad? 7 beses ba magpapatawad? So yun po yung tanong. Ilang beses tayo magpapatawad? Sabi ni Peter, 7 beses po ba? Sumagot si Jesus sa verse 22. Ilang beses pagpapatawad? Ilan yun? 70 times 7. 490. Oo, ilang beses ka na nagpatawad? Ang ibig sabihin po nito is unlimited. Because 70 times 7 is a perfect number. Lagi ka magpapatawad. Okay? Alam niyo po ba, kung magninegosyo po ako, magbebenta ko ng pagpapatawad. Kasi maraming taong wala niyan eh. Hindi marunong magpatawad. Okay. Tuloy po natin. Sabi ni Jesus Christ, magpapatawad ka sa nagkakasala sa'yo 70 times. Don't get me wrong ha. Dito po kasi sa Bible, yung pagpapatawad, makikita natin dito, pati yung utang, pinatawad eh. Iba po ang context niyan. Hindi porke may utang sa'yo, pinatawad mo na, quits na. Iba ho yun, ibang usapan po yun. No? Tuloy po natin sa verse 24. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. So, yung pong master, yung master, yung king actually, may dinala sa kanya na may utang. 10,000 talents. Alam niyo po ba kung magkano pong isang talent? Nung unang panahon, ang worth ngayon, 5,000 pesos. So, 10,000 talents times 5,000. Wow! Malaking pera, no? Okay, tuloy po natin. Verse 25. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold. Ibenta mo ang sarili mo kasama ang wife mo, kasama ang children mo, at bayaran mo lahat. Ganun po kalaki po yung 10,000 talents eh. Buong pamilya mo, ibenta mo para mabayaran mo utang mo. 10,000 talents po yan, okay? Pagkatapos, verse 26, the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Nagmakaawa siya, Lord, patawarin mo. Huwag mo nang ibenta yung asawa ko. Unang-una, wala nang bibili dyan. Mga anak ko, di ba? Wala na. So, babayaran na lang kita one day. Ang ganda po sa verse 27. Then the Lord of the servant was moved with naawa po. Nagpatira pa po yung tao. At nasabi, pabayaan na natin yan. At pinatawad niya ang lahat ng kanyang utang. Which, wow. Naawa po yung Lord, no?
Verse 28 po tayo. Itong servant na pinatawad, dito ang tawa. Yes! Pinatawad ako ng Lord, pinatawad ako ng aking pinagkakautangan. Natagpuan niya ang kanyang fellow servant na may utang sa kanyang 100 pence. Maliit lang po yun kumpara sa 10,000 talents. And he laid hands on him. Ano ibig sabihin nun? Sinakal, took him by the throat. Bayaran mo ako sa utang mo. Sinasakal. Kalalayan niya lang ha. Na-quits ngayon, yung kanyang kaibigan, fellow servant na may utang sa kanya, sakal-sakal niya, bayaran mo ako, papatayin kita. Okay? Tuloy natin sa verse 29. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me, I will pay. Kaawaan mo naman ako, babayaran din kita. And then verse 31. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord of all. Nung makita ng isang servant, nireport agad doon sa pinaka-Lord nila. Oy, alam mo, yung pinatawad mo, grabe, natagpuan niya yung kasama namin na trabahador, sinisingil, sakal-sakal. Okay, tuloy natin po sa verse 32. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desirest me. Verse 33, shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? Nakita niyo po mga kapatid. Pag hindi po tayo nagpatawad, that's a legal ground para hindi din tayo patawarin. Kung meron pong galit ang Diyos, okay, two things na binanggit ko po kanina. Number one, unforgiveness. Pangalawa, ungratefulness. Wala kang utang na loob. Pinatawad ka nga lang. Yan po yung dahilan mga kapatid, bakit tayo dapat madaling magpatawad at lumimot ng mga kasalanan. Dahil tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos. Mali po yung katuwiran, Diyos yan, madaling magpatawad, tao lang ako. Yun na nga ang problema, tao ka nga lang, tinataas mo pa sarili mo. Tumanggap ka nga lang ng kapatawaran, tapos hindi ka pa marunong magpatawad. Okay, mga kapatid, that's one. Search po natin, meron po bang tao na kapag naalala natin, sumasama ang ating pakiramdam, kumukulo bang ating dugo kahit matagal ng panahon pa ng hapon, panahon pa ng limahong? Nandiyan pa ba sa puso natin ang mga sama ng loob na yan? Ihingi po natin ng tawad sa Diyos yan. I-declare po natin, I forgive this person. Kahit gano'ng kalaki ang ginawa niyang kasalanan sa akin, nagpapatawad ako. Amen? Because that is a legal ground sa harapan ng Diyos, sa court of heaven, para i-barricade ang ating pagkadanas na maraming pagpapala na dapat ay sa atin na. We cannot exercise also our legal rights to be blessed by God. We have our own legal grounds to be blessed by God. But Satan's legal ground against us will prevail if we will not confess our sins. Amen? Unforgiveness. Dalawa po dito ang topic natin dyan, ungratefulness. Ang buhay ng Kristiyano ay lagi nagpapasalamat araw-araw, mayat-maya. Dahil siya'y pinatawad lamang ng Diyos. Kung naintindihan po natin na tayo kinahabagan lamang ng Diyos, walang dahilan na hindi tayo magiging thankful every day because we only live according to the mercy of the Lord. He forgave us our sins. At walang mayabang na Kristiyano. Wala po. Nalulungkot ako pag may Kristiyano nagyayabang. Hindi niya naiintindihan na siya'y pinatawad lamang ng Diyos. At pangalawa, galit ang Diyos sa mayabang. Amen? Nagpatawad na po ba tayo? Pangatlo na po. Unforgiveness, ungratefulness. Dalawa po yung aking binanggit doon. Pangatlo po, ito po ay medyo isa po sa galit ang Panginoon dito, sa kasalanan ito. Matthew 25:30, ito po yung tungkol sa tao na, tandaan niyo po sa Matthew chapter 25, ang Panginoon ay nag-iwan ng mga talents din. Doon ko po na-research yan nung one day, nag-preach po ako tungkol dito, pag sinabing talent ay 5,000 ang worth. Kaya meron po siyang servant na kanyang iniwanan ng 5 talent, 2 talent, and 1 talent. Pagdating po ng master, siya po ay naniningil, o asa na yung 5 talent? Ang sabi po ng servant, na may 5 talent, oy, naging 10. Wow, sabi niya, well done.
Good and faithful servant. O, asan na yung dalawa? Oy, naging apat. Oy, grabe. Well done, good and faithful servant. Asan yung bigyan ko ng isa? Lord, alam ko kasi medyo stricto ka eh. Binaong ko sa lupa. Smart ako eh. Kasi baka ako malugi. Binaong ko sa lupa. Oh, ito, andito yung 1 talent. Oh. Akala niya pupurihin siya ng Panginoon. Sa verse 32 po, sabi ng Panginoon sa kanya, Cast ye the unprofitable servant into outer darkness. Bakit outer darkness? There shall be weeping and gnashing of teeth. Bakit impyerno to? Sapagkat ang pagiging unproductive and unprofitable ay isang palatandaan na hindi mo nakilala ang Diyos. Kung nakilala mo ang Diyos, naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, naunawaan mo ang kapatawaran ng Diyos, you will become fruitful and productive. Mga kapatid, unproductivity, God hates it. It is a legal ground, God knows it. It is a legal ground before the court of heaven so that God will not bless us and experience our legal right to experience the greatness, the blessing, and the prosperity that the Lord has already given us. Forfeited po yun. Kaya ang dami po mga blessings na napupurpit po sa mga Kristiyano dahil meron po silang mga kasalanang itinatago at iniingatan sa kanilang buhay. Purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin na nagtagumpay na laban sa kasalanan. Wala nang sama ng loob. Mapayapang natutulog sa gabi dahil alam mong pinalaya ka na ng Panginoon sa kasalanan. Amen? Okay. Unproductivity. Luke chapter 13 verse 6. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ito po ay kwento tungkol sa parable ng Panginoon. And he spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. Yung pong may-ari po ng farm, pumunta po doon para maghanap ng bunga sa kanyang farm, at wala po siyang nakita. Verse 7. Then he said unto the dresser, doon po sa katiwala niya, Behold, 3 taon na akong pabalik-balik, but wala akong makitang bunga. Ang sabi niya, putulin na nga yung punong yan. Pabigat lamang yan sa ground. At ang sabi po ng vine dresser, Lord, hayaan mo 1 taon na lang. Di ba? Iko-cultivate ko yan, lalagyan ko ng abono, at tuloy natin sa verse 9. At kapag nagbunga, well, kapag hindi naman, sige, putulin na natin. So nakita po niyo yung point. Ang hinahanap po ng Panginoon ay productivity natin Kristiyano. Ano pong kasalanan pag hindi tayo nagso-soul win? Ano pong kasalanan pag hindi pa tayo gumagawa ng kalooban ng Panginoon? Nakabarricade po ang lahat. Nakasalanan natin, nakastockpile sa court of heaven para hindi po natin maranasan ang tunay na pagpapala ng Diyos. Amen? Productivity. God hates barrenness. God hates unproductivity. Bakit po tayo nandito sa church? Ano pong lahinin po natin dito? Dalawang klase po ng paglilingkod. Yung isa po sa Cebuano term, lingkod. Lingkod-lingkod lang ba? Yung isang uri ng paglilingkod, ginagawa niyang lahat niyang magagawa. Okay. Ganito po yung church, mga kapatid, ano? Kaya po ako nagpapakabuti bilang isang Kristiyano, bilang isang ama, asawa, bilang isang mabuting citizen of the Philippines, no? Para po magawa ko ang dapat kong gawin at may contribute ko sa iglesia ang aking kinabibilangan. Gusto ko mag-improve sa aking character, sa aking wisdom. Lahat ng bagay sa buhay ko gusto ko mag-improve para sa church. I want to give my best for my church. Amen? Do you have a church where you can lay down your life? Find one. That is an avenue, that is a platform for you to serve God and to become productive. Amen? Critical po ang tao, dapat may church siya kung Kristiyano ka. Hindi kalooban ng Diyos na Kristiyano ka. Para kang Lone Ranger. Nag-iisa ka lang. Doon na lang ako sa online. Next Sunday dito ako, next Sunday doon ako, para hindi ako mapansin la, ayaw kong ma-involve. Okay. You have a church. You need to have a church.
where you can serve and become productive. Na magiging pagpapala ka sa buhay mo. Na kung uupo ka lang dyan, nakikita ka nila na nagbabago yung buhay mo, wow, nakakatuwa naman. Di ba? Again, ano yung tatlong kasalanan na common? Unforgiveness po yan. Madali tayong masugatan. Ungratefulness. Galit na galit sa lumang tipan. Maraming namatay sa lumang tipan na naglalakbay sa diserto papuntang promised land, hindi nakarating sa promised land. Mga reklamador sila. Thank you. Ayaw ng Diyos ng reklamador. Gusto ng Diyos pagpupuri ang laging ibibigay sa Kanya. You may state a fact about the government. You may state about the fact about corruption. You must state the conditions of the weather. But never having the spirit of complaint. Okay? It's a spirit. Pangatlo, ayaw ng Panginoon na unproductive. Ang tawag niya, wickedness. Wickedness. Ang tawag po sa ungrateful at unforgiving servant, wicked servant. Wickedness ang tawag. Parang hindi Kristiyano yung mga yan pagka hindi nagpapatawad. Bakit? Pinatawad ka ng Diyos, hindi mo kaya magpatawad. Eh di ano ka, hindi ka nakaunawa ng kapatawaran ng Diyos. Amen? Last but not the least, about the four sins. Ano yung number one? Unforgiveness, ungratefulness, unproductivity. Last. What do you think is the last? Mark chapter 9. Tingnan po natin sa verse 17, 18, and 19. And one of the multitude answered and said, Master, Jesus Christ, I have brought unto thee my son which had a dumb spirit. Dumb spirit. Yung anak niya lumaking hindi nagsasalita. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. May demon ang anak ko. Matagal lang may demonyo yan. Hindi makast out ng mga alagad mo. At pagkatapos hinarap niya ang mga alagad niya. And he answered him and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? Kung meron pong isang bagay na ang Diyos ay nasisiphayo at nalulungkot, anong sin po ito ng mga alagad? Mark 6, verse 6. Yung kanya mga kababayan, hindi naniniwala sa kanya at wala siyang nagawang himala. At ang sabi po sa verse 6, and he marveled. Nagulat siya. Bakit? Because of unbelief. The sin of unbelief. Ito pong halos napakaraming kasalanan ng mga anak ng Diyos. What is the sin of unbelief? Psalm 78, verse 40 and 41. Psalms 78, 40 and 41. How oft did they provoke him in the wilderness? Provoke, ginagalit. And grieve him in the desert. Nung ang mga Israelita po yung naglalakbay puntang promised land, God was always provoked by the people. Why? Verse 41, yea, they turned back and tempted God, and limited the Holy One of Israel. When we limit God, that is the sin of unbelief. You are limiting God and God is provoked to anger. The sin of unbelief, you know why? Number one, pag hindi ka nagtiwala sa Diyos ng lubusan, para mong sinasabing, hindi naman katiwa-tiwala yan Diyos na yan eh. Tama? Insulto ho sa Diyos yun eh. God created the world! Come on! Nothing is impossible with God, but you don't trust Him? Nothing is impossible with God. So God is insulted. God is provoked to anger when we don't trust Him because of the sin of unbelief. Pangalawa, hindi po siya nagagalit talaga siya sa'yo.
Nalulungkot siya kasi hindi niya magawa na tuparin ang mga pangako niya sa'yo. Hindi niya magawa ang mabubuting bagay sa'yo kasi hindi ka nagtitiwala ng lubusan. Sayang! Thirdly, God is still creating, working, and doing great and mighty things here on the planet Earth. And God would like to do that through you, but you must trust Him and don't doubt Him. So God cannot create, God cannot work through you because of unbelief. That is the sin of unbelief. That is the ground of Satan for us, so that God will be handcuffed. God will be paralyzed. Wala siyang magagawa sa buhay mo kasi hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kanino ka nagtitiwala? Saan ka magtitiwala? Meron ka pa bang ibang pwedeng pagtiwalaan na gagawa ng mabuting bagay sa'yo? Hindi ka kasi nagbabasa sa Bible, hindi mo kilala ang Diyos mo eh. Napuprovoke siya sa galit sa'yo. Kasi hindi siya makagawa sa buhay mo, nililimitahan mo siya. The sin of unbelief. Lahat ng bagay po ay may kinalaman ng pananampalataya. Kaya ang sabi po sa Bible, we should walk by faith and not by sight. Whatsoever is not of faith is sin. Nakuha niyo po? May I have your eyes on me now? Your ears, please. Listen. There is only one kind of life designed by God for us to live in and live with. To live by faith. If we are not going to live that kind of faith and live by faith, we are sinning because whatsoever is not of faith is sin. You have no choice. Hindi ka niligtas ng Panginoon at pinakilala niyang sarili niya sa'yo para mamili ka ng buhay na gusto mo. Meron siyang dinesign na buhay na dakila, napakaganda, full of peace and joy and confidence, na walang worry kundi nagtitiwala ka, one day I will be with Him in heaven. If you will live by faith. Yan po yung dahilan kung bakit sa Bible may commandment po tayo na huwag tayong mag-alala. Ang pag-aalala po ay isang kasalanan dahil parang sinasabi mong hindi naman katiwa-tiwala ang Diyos, kaya ako nag-aalala. Amen? So, Philippians chapter 4, be anxious for nothing, di po ba? Huwag na nating buksan yun. Okay. Alam niyo po ba ang isang kasalanan? Ang sabi doon sa preaching, hindi ko marinig, don't ever talk of prosperity. Don't expect prosperity if you are not even faithful in your giving. Because that is a legal ground for Satan against you. Because giving is also by faith. Na kahit walang-wala ako, magiging faithful ako sa giving ko. Kasi nagtitiwala ako sa Diyos and God is happy. Na kahit walang-wala tayo, nagbibigay tayo. Tumutulong tayo kahit walang-wala. Madali kasing tumulong pag marami kang pera, madali magbigay pag marami kang pera. Pero ang faith po talaga, ibibigay ko to kasi gusto kong sumunod sa Diyos at pagtiwala sa Diyos at may pag-ibig ako sa Diyos. Amen? Okay, alam niyo po ba mga kapatid, ang pagtitiwala, napakahalaga. I would like to close this in this verse. In Ephesians chapter 6, verse 16. What is really faith? What is the sin of unbelief? Bakit ang Diyos ay nalulungkot sa unbelief? Bakit? Ang sabi po sa verse 16, patungkol po ito sa armor of God. Above all, take note of the word above all. Higit sa lahat, no? So yung mga verse po dyan sa verse 14, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness, okay? And your feet shod with the preparation of the gospel of peace, verse 15, verse 16, and above all, taking the shield of faith. Why above all? Napakahalaga po ng faith. Alam niyo kung bakit? Taking the shield of faith upang inyong mapaglabanan ang lahat ng mga tudla ng kaaway. We are always bombarded by lies, bombarded by the worldliness. We are always exposed to temptation every day, but the shield of faith will protect you. The sin of unbelief will destroy you. The sin of unbelief will really make you go down and down and down because God cannot work on your life and through your life. Get rid of that sin of unbelief. Let us renew our faith. Okay, finally. Ang sabi po sa Acts chapter 15 verse 9.
Banggitin ko lang po itong verse na to. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Paano po na po purify ang ating buhay? Liwanag po ba? We are purified. Pag tayo po ay nagbigay na ng buong tiwala natin sa Diyos, we are purified by faith. Pag nagtiwala ka na sa Kanya, binigay mo ang buong tiwala mo, sinuko mo yung buhay mo, you are purified. Acts 26, another verse. Acts 26:18. Just to give point po, dito tayo magtatapos sa verse na to. Acts 26:18. So, dalawang version sa book of Acts. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them. Take note, which are, come on read, sanctified by faith that is in me. Sanctified by faith. Ang pagtitiwala po sa Diyos will make us holy. Ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pag-akap sa Kanyang mga pangako. Ang pagtitiwala sa Diyos is by allowing God to do His great and mighty things sa buhay natin. Kaya napaka-critical po na mabuhay tayo sa pananampalataya. It is giving God the free hand to work His masterpiece out of you, to create a beautiful, wonderful, powerful life out of you. That is only by faith. That if we will not be able to put our faith in God in every day, hindi po matutuloy ang mga plano ng Panginoon sa buhay natin. Napaka-critical po ng pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon ng mga bagay ng langit ay ilipat niya sa buhay mo, pero sa pamamagitan ng pananampalataya. So I am addressing right now, Satan's legal ground against us is unbelief. Kaya ang sinabi po ng Bible, let us build up our faith. Magtiwala tayo lagi sa Diyos. Okay, balikan po natin si Job. Nung sinusuri ni Satan si Job, wala siyang makitang pwedeng legal ground. Kaya hinamon niya ang Panginoon, Lord, I have considered Job. Actually, wala akong makita sa kanyang buhay eh. Pero Lord, may alam ako. Kaya naman naglilingkod yan sa'yo kasi pinagpapala mo, tanggalin mo yung pagpapala yan. Tanggalin mo ang protection dyan. Kasi wala akong makita sa kanya. Mga kapatid, it's only by faith na walang makikita ang diablo sa atin. Because faith will shield you. Unbelief will destroy you. Unbelief will devastate your life kasi hindi ka nagtitiwala. Sayang ang great and mighty things ni Lord sa buhay natin dahil hindi natin pinagtitiwalaan. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Legal ground. Let's get rid of the legal ground of Satan against us. Let's confess our sins to God. The sin of unforgiveness, the ungratefulness that we have, the unproductivity, and the unbelief. Tayo po'y manalangin. Mahal na Panginoon, nahayag ang inyong katotohanan. Maliwanag po na merong court of heaven na kung saan ang aming kaaway na si Satanas pag-alagala sang-ayon sa Biblia at naghahanap ng anumang pwedeng ipula, i-accuse kami sa court of heaven. Patuloy po kayong kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. I-reveal niyo po sa amin, O Diyos, ang aming mga kasalanan na hindi namin na-confess upang mahingi po namin ng tawad at matanggal po, Panginoon, ang mga legal grounds na nakastockpile sa court of heaven against us and set us free from those sins, Lord God. And let the blessings, prosperity,